Dumating si Ligaya matapos mailagay sa bank account niya ang 2 milyon. Siya mismo ang mag-aabot ng pera kay Don Maximo para sigurado. Biglang nagkaroon ng solusyon ang mabigat niyang problema. Lahat talaga ng problema ay may kasagutan. Agad siyang nagtungo sa pantry pagdating upang bigyan ng kape si Carlo. Kailangan niya magsipsip at magpakabait lalo. Napahinto siya sa paglalakad. Sana naman ay hindi nagbagong isip ng binata. Kabado siya habang hawak-hawak ang isang tray ng kape na para sa boss. Bitbit ang 2 tasa ng kape. Sinigurado niyang tama ang timpla para kay Carlo. Black, walang asukal, walang gatas. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Tahimik ang buong opisina. Tanging ang tunog ng pagtatype sa keyboard ni Carlo at ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Good morning sa pinakagwapong CEO sa buong mundo. Bati niya na nakangiti. Bakit ang tagal mo? Oras ng trabaho ko ano-anong inaatupag mo. Sagot ni Carlo. Hindi man lang inangat ang tingin mula sa laptop. Mahaba ang pila sa bangko kaya ako natagalan. Ikaw naman, na-miss mo ko kagad. Lumapit siya at maingat na inabot ang tasa ng kape. Ngunit sa mismong pag-abot niya ay biglang dumulas ang tasa mula sa kanyang kamay. Ay! Napasigaw siya. Tumalsik ang mainit na kape, diretso sa puting long sleeves ni Carlo pababa sa pantalon nito. Napasandal ang binata sa gulat at kagad niyang nilapitan to. Carlo, sorry. Hindi ko sinasadya. Hiyang-hiya niyang sabi habang pinupunasan agad ang dibdib na lalaki ng tissue na umabot hanggang harapan nito. Napanganga si Carlo habang tinatanggal ang tissue sa kamay niya. Lumayo ka sa akin bago pa kita masaktan. Nakakagigil ka. Pasensya na, napaso ba si Junjun? Sinong Junjun? Irritabling asik ni Carlo. Ginusto niyang harap nito. Mabuti na lang at hindi masyadong mainit ang kape kung hindi baka nalapnos si Junjun. Tingnan ko nga, ilabas mo. Ani ang akmang lalapit na mula si Carlo at may tumikim sa pinto. Lumingon sila at nandoon si Tessa. Nakasandal sa pintuan. May hawak na folder at hindi maipintang muka. Ano nangyari? Ani Tessa habang papasok at lumapit sa binata. Next time, mag-ingat ka naman Ligaya. Carlo, I told you palpak yung sekretary na nakuha mo. Paalisin mo na siya. Lumabas si Carlo at hindi niya alam kung saan ito pupunta. Susundan niya sana ngunit kinarang siya ni Tessa. Nakatayo ang babae sa harap niya. Naka-cross arms at ang titig nito'y tila bumabaon sa kanyang balat. Magtigil ka sa pang-aakit kay Carlo. Hindi kayo bagay. Ambisyosa. Napakunot noo siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Ma'am Tessa. Huwag kang magpaka-inosente. Nagtapat sa akin si Carlo na palabas lang ang relasyon niyo kay Mommy Cecilia. Alam mong hindi totoo ang relasyon ninyo. Kaya wag na wag mong iisipin na pwede kang umiksena at agawin siya sa akin. You're a gold digger witch. Tahimik siya, bahagyang nagulat. Ibig sabihin ay malapit ang babae kay Carlo upang ipagtapat dito ang totoo. Ngunit pinilit niyang panatilihin ng kanyang composure. Kung alam mo ang totoo, hindi mo ko dapat pag-initan. Andiyan ka naman pala, nakakapagtaka lang kung bakit kumuha pa siya ng ibang babae. Para ipakilalang girlfriend. Ibig sabihin, ayaw ni Carlo sa'yo. Tumaas ang kilay ni Tessa. At ikaw, umaasa ka na baka mahulog siya sa'yo? At makabingwit ka ng bilyonaryo? Napatawa ng sarkastikong babae. Gising Ligaya. Bayad ka lang. Huwag mong kalimutan yan. Malamig ang tono na sagot niya. Oo, bayad ako, pero parang girlfriend ang turing sa akin ni Carlo. Ginagawa namin ang mga bagay na ginagawa ng magkasintahan. Aniya, upang inisin ng kausap, tumigil si Tessa sa isang iglap na burang ngiti sa labi. Huwag mo kong subukan. Akin si Carlo. Tinignan niya ng diretsong babae. Hindi kita sinusubukan, pero kung sa tingin mong matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Kaya ayusin mong pakikisama mo sa future wife ng Velasquez Realty Corporation. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanilang dalawa ang matalim na tingin ni Carlo. Nakapagbihis na ito ng bagong damit. Tumahimik ang paligid. Kita sa mukha ni Tessa ang gulat, ngunit mas matindi ang reaksyon sa mukha ni Carlo. Tessa, iwan mo na lang ang mga documents sa table. Makakaalis ka na. Sumunod ang babae at lumabas na. Parang natunaw siya sa kinatatayuan. Carlo, hindi ko pilit pinipigilan ang mangig na mga kamay.
Tumayo sa harap niyang binata at halatang galit. Anong kabaliwan yung naririnig ko? Future wife? Kailan pa naging parte ng usapan natin yan? You will never be Mrs. Velasquez. Napakagatlabi siya. Hindi ko naman sinasadya, nadala lang ako. Ang dami niya kasi sinasabi. Alam mo kung bakit kita binabayaran, Ligaya, at hanggang doon lang tayo. Oo, alam ko naman, hindi ka magkakagusto sa bobong katulad ko. Bulong niya, halos hindi marinig, ngunit may pagdurugo ang puso niya. Alalahanin mo kung anong pinasok mo, hindi ito fairy tale. This is business. Kailangan kita at kailangan mo ko. Tapos, huwag kang ambisyosa nakakabit sa akin dahil sa loob ng 2 buwan. Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Natigilan siya para bang biglang binuhusan ng malamig na tubig. Naiintindihan ko, mahina niyang sagot. Sabay tingin sa sahig. Sorry, walang imik si Carlo. Tumalikod at muling naupo sa mesa. Tila sinusubukang kontrolin ang emosyon. Bumalik ka na sa trabaho. Tumalikod si Ligaya. Hindi nagtangkang lumingon. Hindi niya mapigilang mapahawak sa dibdib dahil masakit ang mga sinabi ni Carlo. Huminga siya ng malalim. Trabaho ang ginagawa niya at binayaran siya kaya hindi niya dapat haluan ng emosyon. Naupo siya at binuksan ang computer sa harap ng dumating si Harris at may ibinigay sa kanyang mga papel. Carlo, kumusta si Junjun? Hindi ba napasok? Kasual niyang tanong. Shut up, angel ito nang lingunin siya. Sino si Junjun? Tanong ni Harris. Si Junjun ay matikas at matigas sa bawat laban at kuwebang pinapasok. Itanong mo kay Carlo. Aniyang natatawa sa kapilyahan. Sundalo si Junjun, Sir Carlo? Inosenteng tanong ni Harris. Oo, sundalo si Junjun at mamayang gabi may laban siya. Matinding bakbakan at tsak na magagapi ang kalaban. Sabi ni Carlo, nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Ngunit napangiti. Gusto niyang labang magaganap mamaya. Talaga sir? Sino bang kalaban ni Junjun? Tanong ni Harris. Harris, lumabas ka na muna at maididiscuss lang ako kay Ligaya. Agad namang tumalim ang assistant. Naalarm ang utak niya lalo nang madinig ang hakbang ni Carlo palapit at ang pagsara ng remote curtain. Iniharap siya nito habang nakaupo. Are you playing with me? Anitong malapit na malapit ang muka sa kanya. Matigas ang iling niya. Langhap niya ang mabangong hininga nito. I-check mo si Junjun kung napaso, bulong nito sa tenga niya. Kakabigay lang nito ng 2 milyon. Kailangan niyang galingan ng performance. Pero kinakabahan siya at baka may biglang pumasok. Mamaya na lang sa bahay, baka may kumatok bigla. Kaso kinabig siya ng binata at hinalikan. Nakakatunaw ng buto ang halik ng binata. Hinihingal silang parehas na madinig nilang pagbukas ng pinto. Nagkatingin na sila ni Ligaya at Carlo. Mabilis nilang inayos ang sarili. Nadinig nilang tinig ni Tessa at ang takong ng sapatos nito napapalapit. Lumabas sa banyo si Carlo at bumalik sa upuan nito. Bitbit ng babaeng isang paper bag na halatang galing sa mamahaling restaurant. Carlo, malimbing ang tinig nito sabay lapit sa lamesa. Alam kong hindi ka pa nagla-lunch, kaya umorder ako sa paborito mong pagkain. Yung steak na gusto mo, medium rare, just the way you like it. Napatingin si Carlo sa paper bag, pero halatang wala sa mood. Salamat Tessa, ilagay mo na lang dyan, next time huwag ka na mag-abala. Nakakahiya sa'yo. Ngumiti si Tessa at marahang nilapag ang pagkain. Lumabas siya ng banyo na bahagyang kinagulat ng babae. Oo nga pala, anitong sapat ang lakas ng boses para marinig niya. Carlo, mag-ingat ka, maraming gold digger sa panahon ngayon. Ako, alam ko kung paano mo pinaghirapan ang posisyon mo ngayon. Yung ibang babae, gusto nalang sumabit sa tagumpay mo. Nakakahiya mga ganitong klase ng babae. Pinikit niyang mga mata, tila pagod na sa drama at hindi na lang siya kumibo. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na Tessa. May telepono naman, pwede kang tumawag na lang nang hindi ka mapagod. Umatras si Tessa, ngumiti sa CEO bago lumabas. Call me if you need anything else, Carlo. Anything at all. I'm at your service. Pagkalabas ng babaeng tila dragon ni nakahinga siya ng maluwag. Ligaya, huwag mo nang gagalitin si Junjun kung ayaw mong maulit ang nangyari. Si Junjun na laging galit. Manang-mana sa iyong alaga mo. Mainitin ang ulo. Pinigil niyang tawa nang dumating si Harris. Hanggang ngayon, si Junjun pa rin ang usapan ninyo? Curious tuloy ako kay Junjun. Anang assistant na may inaayos na papel sa table ni Carlo. Napalaki ang mata niya nang maalalang wala siyang panty. Pilit niyang inalala kung saan niya inilagay. Tumayo siya at kagad na nagtungo sa banyo. Wala naman doon.
Carlo, nasan yung inalis mong takip kanina? Takip ng ano? Tanong ni Carlo. Pantabing dun sa pinasukan mo kanina. Ha? Anong pinasukan? Diretsuhin mo ng sinasabi mo. Hindi ko maintindihan. Napatingin din sa kanya si Harris kaya hindi niya masabi ng diretso. Wala, mamaya na lang. Aniyang bumalik sa upuan kahit na hinahangin ang pagitan ng mga hita niya. Sir Carlo, ang ganda ng panyo niyong pula na may lace. Ngayon ko lang kayo nakita naglagay ng panyo sa bulsa ng coat. Very stylish. Puri ni Harris. Maraha siyang napalingon. Ayun ang panty niya. Nasa bulsa ng coat sa dibdib ni Carlo. Thanks. Maiksing sagot nito na napatingin sa kanya't nakangiti. Dahil wala siyang suot na panty, puso niya nalaglag sa matamis na ngiti ni Carlo. Tangina, napamura siya. Tumitibok na nga yatang puso niya sa bilyonaryong nagbayad sa kanya. Sir, start na ng meeting natin. Tumayo ng dalawang lalaki't napatingin sa kanya si Carlo na hindi inaalis ang pilong ngiti. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa conference room. Nagpe-present si Carlo sa maliit na stage at nasa chest pocket nitong panty niyang pula. Bigla siyang naging proud sa sarili na kagad niyang inalis sa isip. Pero hindi niya maiwasang mapangiti. Sinabihan siya ni Harris kanina na magsulat ng minutes of the meeting. Teka, ano bang minutes of the meeting? Nasa kalahati na'y wala siyang naisulat na kahit na ano. Luminga siya sa paligid. Lahat ay matamang nakikinig. Sa CEO na may nakadisplay na panty niya sa chest pocket. Basta natatawa talaga siya. Natapos ang meeting. Abala si Ligaya sa pagdadala ng reports mula sa conference room. Bitbit niyang ilang folder at tablet at pilit niyang hindi pinapansin ang mga sulyap ng ibang empleyado na tila laging may alam sa chismis. Habang naglalakad sa hallway, papalapit na siya sa pinto ng conference room nang biglang sumulpot si Tessa mula sa gilid. May hawak itong tumbler at kunwaring nakikipag-usap sa isa pang empleyado. Pero sa mismong pagtapat nito sa kanya, bahagyang inusli ni Tessa ang paa. Eksaktong humakbang siya kaya napatid siya. Ay! Napasigaw siya habang bumulusok ang katawan niya sa sahig. Kumalat ang mga folder at tumama ang tuhod niya ng malakas. Agad niyang kinipit ang hita dahil wala siyang underwear. Mas magiging katawa-tawa siya kapag nagkataon. Natahimik ang hallway. Ilang sandali lang tawa nang narinig mula sa ibang empleyado. Pero agad din yung natigil dahil isang malalim at matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Ligaya! Lahat na palingon sa malakas sa pagtawag ni Carlo. Sa pangalan niya, nakatayo ito ng ilang metrong layo. Hawak ang phone at kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Mabilis itong lumapit sa kanya, tinulungan siyang tumayo. Ligaya, okay ka ba? Malambing ang tono nito. Malayo sa normal niyang malamig na boses. Oo, nanginginig na sagot niya. Pilit tinatago ang sakit sa tuhod at kahihiyan. Nagkibit-balikat si Tessa. Nadulas mag-isa sa Ligaya. Kilala mo naman ang sekretary mo na isang walking disaster. Stop lying, maring puto ni Carlo. Tumahimik ang paligid, walang makatingin ng diretso sa kanila. I want you to take a leave. Effective, immediately, dagdag ni Carlo. HR will be informed. At kung may isa pang insidenteng tulad nito, hindi lang suspension ang aabutin mo. Namutla si Tessa, hindi makapaniwala. Carlo! Huwag mo sabihin na kinakampihan mong babaeng yan. Hindi na ito pinakinggan ng CEO at muling bumaling sa kanya. Come on. Anitong bigla siyang kinarga na ikinagulat niya at ng mga tao sa paligid. At sa gitna ng tensyon, habang buhat siya ni Carlo palayo, ramdam niyang kakaibang uri ng damdamin. Marahil ay mula sa proteksyon na hindi niya inaasang ibibigay ng lalaking nagbayad sa kanya. Nakayuko at nakasubsob siya sa dibdib ng binata. Bakit mo ako pinagtanggol kay Tessa? Tinanong niya dahil ayaw niya na maramdaman ang kakaibang ligaya sa kanyang puso. Gusto niyang i-real talk siya nito upang magising siya sa katotohanan. Sinulyapan lang ni Carlo ang sugat niya sa tuhod at hindi sinagot ang tanong ni Ligaya. Kumabog ang dibdib niya. Mas gusto niya ang masungit at supladong CEO kaysang mabait na si Carlo. Baka mahulog siya ng tuluyan. Nakakatakot ang maaari niyang sapitin. Alam niya ang ending, masasaktan siya ng labis. Ibinaba siya nito sa sofa, tahimik na tumakbo ang mga minuto sa loob ng opisina ni Carlo. Naroon siya at nakaupo sa sofa, hawak-hawak niyang laylayan ng kanyang dress para hindi masaling ang sugat ang tuhod. Umalis ito at pagbalik ay may dala ng maliit na first aid kit. May ingat ang bawat galaw ni Carlo, para bang sanay na sanay ito
na maglinis ng sugat. Mariin siyang napapikit ng dumampi ang malamig na bulak na may gamot sa kanyang balat. Napasinghap siya sa hapdi. Galos at pasa ang inabot niya. Masakit ba? Tanong ni Carlo. Hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata, nagulat siya nang hipa nitong kanyang sugat. Konti lang, mahina niyang tugon. Pero ang tunay na gumugulo sa kanya hindi ang sugat kundi sa tanong na kanina pa kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya nakatiis. Sir Carlo, tumigil ito saglit nang madinig siya. Humugot siya ng hininga. Bakit mo ako pinagtanggol kanina? Ulit niya sa tanong. Hindi kaagad sumagot ang binata. Sa halip patuloy lang nitong ginamot ang sugat. Tila sinasadyang itoon doon ang buong atensyon. Pagkatapos ng ilang segundo, saka siya nagsalita. Kalmado to, tila walang bahid ng emosyon. Dahil mali ang ginawa sa'yo. Yun lang ba? Mariin na tanong ni Ligaya. Ramdam niyang distansya at invisible wall na nilalagay ni Carlo sa pagitan nila. Tumingin ito sa kanya. Sa wakas, ang mga mata nitong madalas na malamig ay may bahagyang may bakas ng damdabing pilit na itinatago. Oo, anitong kasing lamig ng yelo. Bakit? Ano ba sa akala mo? May gusto ako sa'yo? Ilusyonada ka talaga. Anitong dinuro ang noon niya. Tumigil muli ang mundo niya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang sugat sa tuhod o ang pait sa bawat salitang kanyang narinig. Ginawa mo kasing pang-display ang panty ko. Akala ko tuloy may crush ka na sa akin. Ani ang hinablot ang panty sa bulsa nito. Ngunit kinuha ulit ito ng binata. Akin na to, souvenir. Huy, mura lang yan. Akin na nga yan. Bumili ka ng panty mo. Pilit niyang inaagaw ang underwear ngunit tumayo ito at itinaas. Hindi niya na naabot sa tangkad nito kaya tumayo siya sa sofa. Nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa sofa. Buti na lang ay mabilis siya nitong nasalo. Nagtamang kanilang paningin. Malakas ang tibok ng kanilang mga puso. Tila napasa si Carlo at binitawan siya. Mula ng araw na yon, tila may hindi maipaliwanag na katahimikan sa pagitan nila. Hindi alitan kundi isang uri ng tensyon na hindi mawari. Ngunit sa gitna ng mga tahimik na sulyap ay unti-unting nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Hindi na maikakaila ang pagbabagong nagaganap. Minsan habang naglalakas si Ligaya sa hallway, may empleyadong biglang nagbagsak ng mga dokumento sa harapan niya. Taga-marketing ang babae. Malamang kaibigan ni Tessa na kasalukuyang naka-leave. Bago pa siya makayuko upang pulutin to, isang kamay ang nauna. Let me, sabi ni Carlo, hindi malang tumitingin sa kanya nang iabot ang papel. Nagulat ang lahat. Noon lang nila nakita ang CEO na mismong pumulot ng kahit na ano. Umugong ang bulungan at minsan, kahit kasagsagan ng trabaho, may mga simpleng tanong siya na dati ay bastang sinasagot ng isang salita. Ngayon ay may kasamang pagtingin si Carlo, mga segundong tila masyadong mahaba, bago ito magsalita. Okay lang ba ang tuhod mo? Tanong nito na binigyan siya ng kape. Malamig pa rin ang tono pero may bahid ng pag-aalala. Napatingin siya, bahagyang ngumiti. Okay na po, salamat sir. Pwede po bang magtanong? Ano yun? Anitong sumulyap sa kanya. Bakit bumabait ka na sa akin? Nahihirapan ako sa ginagawa mo. May sakit ka ba? May taning na ba ang buhay mo? At gusto mo magbago? Ligaya, tigilan mo ko bago mo pag-initin ng ulo ko. Ulo saan? Sa itaas o sa ibaba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala, akala ko ako lang slow. Ikaw din pala? Ani yan tumalikod. Hinablot siya nito pabalik ng lalaki. Anong ulo ang sinasabi mo? May dalawang ulong lalaki. Eto, tinuro niya ng hintuturong ulo nito. At ang ulo ni Junjun. Ikaw basta sa kabastusan ang bilis ng utak mo. Ikaw ang may kasalanan. Tinuturuan mo ko ng kahalayan. Ani ang hinagod ng palad ang harapan nito. Nagtamang mga mata nila at may tila binabalak na naman na biglang bumukas ang pinto at pumasok si Harris. Mabilis silang naghiwalay. Sir Carlo, heto na pong kontratang dapat pirmahan. Nga po pala, bakit wala ng panyo sa chest pocket nyo? Last time ang ganda ng pula na may lace. Pansin niyo ba? Halos lahat ng mga empleyado may panyo na ring silk sa pocket nila. Astig talagang porma nyo. Hinahanap nga nila online. Hindi nila makitang katulad ng nasa dibdib ninyo. Saan mo ba nabili yan, sir? Naubos si Carlo. Special edition yun. Mamaya bibili ako ulit. Napangiti siya ng lihim. Buong araw may ngiti sa labi niya. Lumipas ang mga oras. Tahimik na nakaupo at nagbabasa ng dokumento si Carlo. Kahit na oras na ng uwian. Sir, mauna na akong umuwi. Papalabas na siya nang marinig ang tinig nito.
Ligaya, napalingon siya. Pwede bang sabahan mo muna ako? Saglit lang. Sabay na tayo umuwi. Wala sa tonong utos kundi para itong hiling. Tumango siya at lumapit. Sa gabing yon, sa katahimikan ng opisina at liwanag ng city lights, mula sa bintana, hinila siya nito at nagpakandong siya. Kinabig siya nito at siniil ng halik sa labi. Otomatikong sumabit ang mga braso niya sa leeg nito. Naramdaman niyang gumapang ang kamay nito sa kanya. Bahagya niya itong naitulak. Carlo, 7 lang ang panty ko. Hindi mo pa ibinabalik ang isa.